Halina po tayo, mag-aral na po tayo ng mabuting balita. Mga panimulaing alituntunin bago natin lisanin ang mundo. Bible. Mga gawain at tungkulin ng mga kababaihan. Ang una, si Eva. Pangalawa, si Sarah. At pangatlo, si Maria. Iba ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Genesis 3:20. Sarah. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sarah. Sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak siya at magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari sa kanyang mga inapo. Genesis 17:15. Maria. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Isaias 7:14. Mateo 1:23. Jesus, salita ng Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Juan 1:14. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo sa araw na ito, upang kami mapagpala mo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, ang tagapagligtas ng aming buhay. Pakalinisin mo po kami ng banal na dugo ng Panginoong Hesus upang kami karapat-dapat sa iyong presensya. Salamat po, Ama, sa kapatawaran sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Panimula. Ang layunin ng unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ay talakayin ang mga problema ng buhay at pananampalatayang Kristiyano na lumitaw sa iglesyang itinatag doon ni Pablo. Nang panahong iyon, isang pangunahing lungsod ng Grigo ang Korinto, at siya ring punong lungsod ng Akaya, isang lalawigang Romano. Ang naturang lungsod ay bantog sa maunlad na pakikipagkalakalan at kabihasnan, palasak na imoralidad at iba't ibang relihiyon. Ang mga pangunahing ikinababahala ng apostol ay ang pagkakahati-hati at imoralidad na umiiral sa iglesia. Gayon din ang mga problema tungkol sa pag-aasawa at sa mga ugnayan ng lalaki at babae, mga bagay na ukol sa budhi. Kaayusan sa iglesia, mga kaloob ng Espiritu Santo, at ang muling pagkabuhay. Sa sulat na ito'y buong linaw at pagkaunawang ipinakita ni Pablo kung paano tinutugon ng mabuting balita ang mga katanungang ito. Ang tungkulin at gawain ng mag-asawa. Unang Korinto 7:1-16. Mga suliranin ukol sa pag-aasawa. Tungkol naman sa inyong sulat, ganito ang masasabi ko.
Mabuti sa isang lalaki ang huwag mag-asawa. Ngunit para maiwasan ang pakikiapid, bawat lalaki o babae dapat magkaroon ng kanya-kanyang asawa. Dapat tupdin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa, gayon din ang babae. Sapagkat hindi na ang babae ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Huwag kayong magkait sa isa't isa, malibang pagkasunduan ninyong huwag munang magsiping, upang maiukol ninyo ang panahon sa pananalangin. Pagkatapos magsiping na uli kayo, upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. Ang sinasabi ko'y hindi utos, kundi pag-unawa sa inyong kalagayan. Ibig ko sanang kayong lahat ay tumulad sa akin. Ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos ang bawat isa, at ang mga ito'y hindi pare-pareho. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at mga babaeng balo. Mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa tulad ko. Ngunit kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa sila, mas mabuti ang mag-asawa kaysa magkasala. Sa mga may asawa, ito ang inuutos ng Panginoon, hindi ako. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ngunit kung siya'y hihiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa asawa. At huwag namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Sa iba naman, ito ang sinasabi ko, hindi ng Panginoon. Kung ang isang lalaking sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya, at ibig nitong manatili sa kanya, huwag niyang hiwalayan. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya, at ibig nitong magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging marapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging marapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon, hindi malinis sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak, ngunit ang totoo'y marapat sila sa Diyos. Kung ibig humiwalay ng asawang hindi sumasampalataya, bayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayong pangyayari, ang lalaki o babaeng sumasampalataya ay malaya na. Sapagkat tinawag tayo ng Diyos sa payapang pamumuhay. Anong malay ninyo, mga babae? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. At kayong mga lalaki, anong malay ninyo? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. Anong malay ninyo, mga babae? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. At kayong mga lalaki, anong malay ninyo? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. Ang pinakaunang sambahayan sa daigdig. Adan, Eva, at sina Cain at Abel. Alalahanin ninyong si Adan muna ang nilalang bago si Eva. Hindi si Adan kundi si Eva ang nadaya at sumuway. Ngunit maliligtas ang babae dahil sa pagsisilang ng sanggol. Kung may kababaang loob siyang mamumuhay sa pananampalataya, pag-ibig at kabanalan. Unang Timoteo 2:13
15. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa siyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac, at sa patalinhagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Hebreo 11:17-19. Nang gunawin ng Diyos ang mga lunsod na iyon, Sodoma, Gomora. Hindi rin nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Genesis 19:29. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't siya'y naging haliging asin. Genesis 19:26. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Hebreo 11:7. Minsan, si Samson ay nagpunta sa Gaza. May nakilala siyang isang babaeng nagbibili ng panandaliang aliw at doon siya nagpalipas ng gabi. Hukom 16:1. Sa kapatagan naman ng Surik ay may isang dalagang ang pangalay Delilah. Nabighani rito si Samson. Si Samson ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan. Nang ito'y mahimbing na, tumawag siya ng isang tao at pinagupitan si Samson. Pagkatapos ginising niya ito at kanyang sinabi, "Samson, may dumarating na mga Filisteo." Nagtangkang bumangon si Samson pagkat akala niya'y makawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya namalayang nilayuan na siya ni Yahweh. Binihag siya ng mga Filisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Hukom 16:19-21. David at Batseba. Bakit mo pinaglaruan ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng labag sa kanyang kalooban? Ipinapatay mo na si Urias, kinuha mo pa ang kanyang asawa. Oo, ipinapatay mo ang hitiyong iyon sa mga Amonita upang makuha mo ang asawa niya. Yamang ginawa mo ang mga bagay na iyon at ako'y itinakwil mo. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan. Sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Pangalawang Samuel 12:9-12. Haring Solomon. Ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay 700 at ang kanya namang mga asawang alipin ay 300. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyusan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Unang Hari 11:3. Natuklasan ko ang isang bagay na mas mapait kaysa kamatayan. Ito'y walang iba kundi ang babae. Ang kanyang pag-ibig ay tulad ng bitag at ang kanyang mga bisig ay tulad ng tanikala. Ang taong matuwid ay lumalayo rito, ngunit napahuhuli ang mga masama. Mangangaral 7:26. Pagkatapos ng mataman, ngunit bigong pagsisiyasat, natuklasan kong sa 1,000 lalaki, isa lamang ang matalino, at sa 1,000 babae, walang matalino kahit isa. Ito lamang ang natitiyak ko. Ang tao'y nilikha ng Diyos sa kabutihan, ngunit ang tao'y nag-iisip ng kung ano-anong bagay.
Mangangaral 7:28-29. Adan, Eva. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Marcos 10:6-8. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Mateo 19:6. Sapagkat hindi na ang babae ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Unang Korinto 7:4. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa, at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman, tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Unang Tesalonica 4:4. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginawa ni Kristo sa Iglesia. Efesos 5:28-29. Huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Iba ang napipinsala. Ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Unang Korinto 6:8-20. Ang babae nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae malaya ng mag-asawa sa sinumang maibigan niya, ngunit sa isang mananampalataya. Unang Korinto 7:39. Ang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang nag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Lucas 16:18. Ang turo ni Jesus tungkol sa paghihiwalay. May mga Pariseyong lumapit sa kanya at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kasulatan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Tinanong siya ng Pariseyo,
Bakit inuutos ni Moses na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moses na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid, at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Mateo 19:3-9. Di ba kayo pinag-isa ng Diyos sa katawan at sa espiritu? Ano ang layo niya? Upang magkaroon kayo ng mga supling na tunay na mga anak ng Diyos. Mag-ingat nga kayo, huwag magtaksil ang sino man sa inyo, sa babaeng pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Nasusuklam ako sa naghihiwalay, sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Napupuot ako sa taong malupit sa asawa. Kaya't huwag kayong magtataksil sa inyong asawa. Malakiyas 2:15-16. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya, ang sino mang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos, na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Unang Tesalonica 4:7-8. Tungkol sa muling pagkabuhay. Guro, itinuro po ni Moses na kung mamatay na walang anak ang isang lalaki, ang kanyang kapatid dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. Noon po'y may 7 magkakapatid na lalaki rito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak, kaya naiwan ang kanyang asawa sa kanyang kapatid. Gayon din ang nangyari sa pangalawa, sa pangatlo hanggang sa pampito. Pagkamatay nilang lahat, namatay naman ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay? Yamang siya'y napangasawa nilang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Palibhasa'y di ninyo alam ang kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Mateo 22:24-30. Halina po tayo po'y umawit sa Panginoon. Papurihan natin ang ating Panginoon. Awitan natin at papurihan ang ating Diyos sa walang hanggang pag-ibig niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Would I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from that grace that I found in you. And Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround
Spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your Spirit leads me on in the power of your Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, tunay ngang napakabuti mo sa amin. Ikaw ang Diyos ng sanlibutan at kalangitan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa banal mong salita na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Ngayon ko lamang po nauunawaan, ito'y kayamanan na hindi namin pinahalagahan. Patawarin mo po ako, at tulungan mo akong makalaya sa kasamaan ng mundong kinasanayan ko. Mahabang panahon ang inaksaya ko sa mga bagay na hindi mo kinalulugdan. Kahabagan mo po ako at pagpalain. Ilayo mo po ako sa mga bagay na magdadala sa akin sa kapahamakan. Naway mapuspos ako ng iyong Santong Espiritu at bigyan mo po ako ng malaking pananalig sa iyong mga salita upang maging lubusan ang aking kagalakan. Ang lahat ng ito'y hinihingi ko sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hanggang dito na lamang po tayo. Hanggang sa susunod na pag-aaral natin. God bless sa ating pong lahat.